May mga pulis dito ngayon, sinervisyohan ako ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. May mga pulis dito ngayon, sinervisyohan ako ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. Who is Attorney Harold Respicio? All right, Attorney Harold Respicio is an IT expert and a CPA lawyer. So I took my accountancy sa LaSalle and pagiging abogado sa Ateneo Law. And trained ako bilang isang IT auditor sa Deloitte Philippines. Ang Deloitte ang isa sa mga nangungunang auditing firm sa buong mundo. Okay, so that's where you got your IT expertise. Yes, and self-study as well. Because it's my hobby too. I do programming, I do also hobby hacking, and all those stuff. Hobby hacking? May ganun ka. No, so you do data programming? Yep, data programming, programming in general, making applications. I can do apps sa iyong cellphone. I can do apps sa browser, sa internet, and sa mga computers. Okay, what programming language do you normally use? Like, I do Node.js kapag sa server, if you've heard about that. Pero sa front end naman, I do browser JavaScript din. Pero Java, I've heard of Java, yes. Yep. Pero kapag cross-platforms, kasama ng browser sa iOS at saka sa Android, gagamitin mo yung Flutter na developed by Google. Okay, in self-study, ang galing. Because I did statistics before that I learned programming languages like more for data and then R. There's also Python, but I don't use so much Python. Pero it's my first time to see na self-study. Yes. And so how does this relate to becoming an IT expert that also can detect any irregularities in the election system? Siyempre, Attorney Karen, kapag gumagawa ka ng isang application, parati mong iisipin, meron bang mag-hack sa application ko, hindi ba? Okay. So, kaya kapag nag-uusap tayo about computer systems, katulad ng automated counting machine, ang unang concern dapat ng gumagawa ng program na yon ay paano ba ito ma-hack? At ang pinakamadaling paraan para ma-hack ang isang bagay ay kapag connected siya sa internet. At pwede mong i-assume na corrupted yung source code ng counting machines at connected sa internet, posible na ma-hack. Kaya maraming mga companies sa buong mundo na kapag sobrang sensitive yung ginagawa nilang mga transactions sa kanilang mga computer systems, katulad ng mga natural gas pipelines, ginagawa nilang offline lahat ng mga computer systems nila at i-connect lang nila online iyon kapag nagpapalitan na sila ng data. Pero in all other times, i-offline nila yon. By the way, napaka-basic na best practice ito sa lahat ng sensitive computer systems. Kaya ang simple lang ng suggestion ko kay Commissioner Chairman George Garcia, bakit hindi mo i-offline muna yung automated counting machines habang hindi pa niya kailangang mag-connect sa internet para hindi siya ma-hack? Okay, well, I think the COMELEC already answered this and they said that offline naman siya. That is not true. COMELEC chairman, nagtanong ako sa mga COMELEC officials noong nagdemo sila sa bayan namin ng Reyna Mercedes Isabela at sabi nila connected siya sa internet all those times. And kapag titignan mo actually yung rules na inilabas ng COMELEC noong December 2024, Annex B ng COMELEC Resolution 11098, basahin mo lahat doon, yun ang nagsasabi kung paano mo i-operate yung counting machines on election day. Mababasa mo doon, walang binabanggit na dapat naka-disconnect yung counting machines sa internet at saka mo lang siya i-connect kapag magsisend na siya ng data sa servers ng COMELEC. At pwede mong i-assume na connected siya on the whole day kasi before that, merong days before that na tinatawag nila na dry run or ito-testing or ito-troubleshoot. And dun sa troubleshooting na yun, i-connect mo na kaagad yung internet at titignan mo kung connected siya sa internet. Kapag successful yung troubleshooting na yun, hindi mo na siya gagawin. Okay. And pagdating sa election day, i-on mo na lang. So walang explicit na instruction na dapat i-disconnect mo and then i-connect mo na lang kapag magsasend ng data. Yun ang sinasabi ko. Kasi ang implicit doon na connected siya sa internet the whole day. Therefore, kapag hindi ka naging explicit sa rule na dapat i-disconnect mo na siya at i-connect mo lang siya at the right time, connected siya the whole day. So, kailangan liwanagin ng COMELEC yun. Mas maganda, siguro, Attorney Karen. Instead na sabihin ng COMELEC na hindi naman siya connected sa internet, COMELEC, Make mas it maganda. explicit in the rules. So, you're mentioning this Annex B, and you're saying that there, it's not clear that it is disconnected. Meaning, you're basing your criticism on what is written in the rules. But in terms of how it really operates, did you clarify this with COMELEC? I did clarify that. Sa isang COMELEC official sa bayan ng Reyna Mercedes Isabela on their demo day, I asked him, are there any provisions in the rules na nagsasabi na naka-disconnect siya sa internet? Sabi niya, hindi. Connected ba siya, therefore, sa internet on election day? Sabi niya, oo. In the last elections, connected ba siya sa internet? Sabi niya, yes, sir. Patay tayo dyan, sabi ko. Okay. And let's go back because at the start, we wanted to get to know you better, but you went right away to saying that you're an IT expert and that is why you found these, what you claim to be loopholes or gaps in the integrity of the elections. But let's go to your background. So, you are a product, as you said, of LaSalle. Yes. Is that where you took your accounting degree? Yep, DLSE. And then law from Ateneo. But when we watch your vlog, magaling kang magsalita. Actually, when I saw you nga, you not only speak as a lawyer, but you're very relatable
to everyone, yung kaya mong magsalita na pangmasa rin. Okay, and but what are your platforms? Why do you want to be a vice mayor? Alright, Attorney Karen, nakilala ako bilang isang attorney sa aming bayan na nag-e-expose ng mga kakorupsyonan ng mga opisyal ng government namin. Actually, doon ako nakilala, doon ako sumikas sa social media, at yun yung primary platform namin para mangumpanya ngayon. Kaya ngayon, doon din kami nag-i-invest doon sa platform na yun na maging malinis naman for once. Maging transparent tayo sa lahat ng transaksyon ng gobyerno para alam ng tao yung totoong pera ng bayan at sila mismo ang makinabang sa lahat ng pera ng bayan. Kasi kung 100% transparent ka, Attorney Karen, sa lahat ng transaksyon ng gobyerno, walang tsansang manakaw ang pera mo. But if you are successful in doing that, yung pag-expose mo, hindi ba mas effective na huwag ka maging part ng government? Because once you're in government, you'll be, one, the person that would be taking the position. So paano, how can you criticize yourself? Or the people around you who work with you? Ang problema, Attorney Karen, kapag nasa labas lang ako, paano yan kung yung mga nakaupo sa gobyerno ay hindi nakikinig? Eh di para lang ako ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Oh, pero hindi ba sila nakikinig? Wala ka bang successful na pa-prosecute because of your expose? Malamang nakikinig sila, Attorney Karen, at nasasaktan sila, kaya nga kinasuhan ako ng cyber libel. Okay. So ito ba yung 2 weeks ago, ito ba yung narinig namin na hinuli ka because of a cyber libel case? Yes, inaresto ako sa bayan ng Reyna Mercedes, Isabela, dahil sa ikinaso ng kalaban namin sa politika, ng mga respisyo din, dahil nasaktan sila dahil sa mga expose na linabas ko, dahil sa mga korupsyon na nangyayari sa aming bayan. What happened to that case? Andun Because pa now rin. you're sitting here. Yeah, You have to file bail. Nakapag-bail ako, Attorney Okay. Karen. Laya ako, kumbaga. Naaresto ako, pero in the meantime, laya ako. Okay, and of course, you're fighting that out in court. Lalabanan natin sa korte, Attorney Karen. And now, with your family, what are your plans? Should you win, ngayon ba saan ka-active na social media platforms? Facebook lang, Attorney Karen, pero Facebook. nagpa-publish tayo sa TikTok. Marami ring views doon, maraming nagba-viral doon. Halos umaabot ng 1 million views yung mga viral nating mga post. May mga post din sa YouTube at sa mga ibang platforms. So are you gonna continue posting and doing your vlogs kahit, let's say, makakuha ka ng seat as Vice Mayor? Yes, Attorney Karen, kasi doon tayo nagsimula. At actually, doon lamang nilang makikita kung tama yung sinasabi ko. Nambobola lang ba si Harold nung kumpanya? Gagawin ba lahat ng ipinangako niya during kumpanya? Mapapatunayan natin yan kapag nakaupo na ako. At ipapakita ko po sa inyo, taong bayan, for the first time, ang lahat ng transaksyon ng gobyerno. Mag-e-enjoy tayong lahat. Kasi ang dami palang pera ng ating bayan at mararanasan natin lahat ng benefits. So yung vlogs mo will also be about what you do? Yes. As in governance, for example. Magiging ang topic natin kapag nakaupo na ako about everything I do sa government at lahat ng nangyayari sa aming bayan. Kasi interest ng tao na malaman kung paano minamanage ng kanilang government official ang pera nila at ang bayan nila para lahat ng katanungan about sa korupsyon at pagnanakaw ng pera ay masasagot at maramdaman nila ang lahat ng benepisyo na ibinibigay sa kanila. Okay, now let's go to your criticism of the integrity of our upcoming elections. Kung saan candidate ka rin, paano ba napunta yung attention dito sa sinasabi mong irregularities sa vote counting machine? Actually, Attorney Karen, meron kasing campaign ang COMELEC na mag-demo sa mga barangay, pati sa mga kandidato. Nung araw na yon, January 24, yun yung time na nag-demo sila sa aming mga kandidato sa bayan ng Reyna Mercedes, Isabela. At naisip ko na opportunity ko na rin yun para intindihin yung sistema ng automated counting Okay, machines. so at that point, you were not critical? I was not critical. I was not critical. And then I just asked the right questions. Bilang IT expert at bilang auditor, expert tayo dyan magtanong at mag-cross-examine bilang abogado. So tanungin mo kung nasaan yung mga vulnerabilities. Kinausap ko yung head ng COMELEC, tinanong ko yung question, hindi niya masagot. Inamin niya na hindi siya technically savvy. Ipinatawag niya ako doon sa provincial head ng COMELEC. Alam mo yung ginawa sa akin ng COMELEC? Pinagalitan niya ako, Attorney Karen. At sabi niya, masyado daw akong pakialamero at masyado daw akong nagmamagaling. Ang inaasahan ko lang naman sana, ang rine-request ko lang naman sa kanila, sir, nagre-raise ako ng technical. Pwedeng technical ka rin sana sumagot para ma-satisfy naman lahat ng curiosity ko. Dahil sasabihin ko to sa tao kung sakasakali, kung hindi mo masagot. Since napagalitan na ako ng COMELEC, wala akong ibang magawa, kundi i-bring ito sa attention ng public para ang public mismo ang magtulak sa COMELEC na baguhin yung napaka-obvious at napaka-simpleng kahinaan ng kanilang sistema. So that's what led to your vlog, Yep. right after that demo, na hindi nasagot yung mga tanong mo. Yes, Attorney Karen. So, can you break this down for us? Because a lot of people listening here, including me, we're not technical people. Right. So, ano ba yung sinasabi mong vulnerability? Kanina, you already started talking about the connection to the internet. So, can you explain to us what are these vulnerabilities that you claim to have seen dun sa vote counting machines? Alright, bago natin i-discuss yung mga yan, kailangan nating intindihin kung paano nag-ooperate yung mga automated counting machines. Alright, Attorney Karen, on election day, pupunta ka dun sa polling precinct, merong automated counting machine, isushoot mo yung boto mo, nag-i-score. Parang basketball, may running score, hindi po ba? Pero walang kahit na sino man, kahit yung mga watcher, ang may alam ng running score.
Yes. Malalaman mo lang yung final score kapag nag-print na yung election return. Nandun yung final score. Ngayon, kung meron mang isang masamang elemento sa mundong ito na gustong baguhin yung final score na walang taong may alam, gagawin niya yun bago mag-print ng election return. Babaguhin niya, kokontakin niya yung automated counting machine at papalitan niya yung score. Kailangan mong i-acknowledge yung vulnerability na yun bilang IT expert. Kaya ang suggestion ko is, huwag mo munang i-connect yung voting machine doon sa internet bago mag-print ng final score. Para walang oportunidad ang kahit na sinong hacker na baguhin yung final score doon sa makina. Kasi Attorney Karen, kapag na-print na yung election returns, may kopya na yung mga watcher. At malamang yun na rin ang isasend ng automated counting machine sa server ng COMELEC. Yun yung lalabas na final results. Malamang magmamatch na yung final score at dun sa server ng COMELEC. Kasi kung iba yung final score at saka iba yung sa server ng COMELEC, magkakaroon tayo ng revolution sa ating bansa, hindi po ba? Kaya critical na yung very first instance na maglabas ng final score na walang may alam, dapat walang access sa internet. Kasi by the way, Attorney Karen, sabi na rin to ng COMELEC, mahalaga lang ang connection sa internet dahil magpapadala ng data ng final score ang counting machine doon sa server ng COMELEC. Okay, hindi pala kailangan ng internet habang bumoboto at nagpiprint ng election return. Pwedeng i-connect mo na lang siya sa internet kapag magpapadala ka na lang ng data at na-print ng election return. But isn't this addressed, yung risk na ito, by the system that we had before? I know in the past elections, meron pa nga tayong mga third parties that can audit, and they do random auditing, and they compare the actual election returns, the number of votes supposedly from the machine, and the actual ballots inside the machine. So mako-compare mo physically yung shaded ballots with the tally. Alright. The problem with random auditing, Attorney Karen, is paano kapag bilang hacker at may access ako sa lahat ng automated counting machines? Actually, hindi ko naman gustong dayain lahat yan eh. Halimbawa, dadayain ko lang lahat ng resulta ng election sa Reyna Mercedes. So meron lang akong specific na counting machines na gustong dayain. Yung ibang counting machines ayaw kong dayain. Paano kapag yung pinik doon sa random audit ay yung mga counting machines na hindi dinaya? So pwede ka bang mag-come up ng conclusion na sasabihin mo, totally walang dayaan sa ating election? The only way na masasabi mo na totally na walang nangyaring dayaan sa ating election is kapag i-review mo lahat ng counting machine, isi-secure mo lahat ng ballot boxes at manually mong i-compare yung electronic results at saka dun sa kinount mo doon sa ballot boxes. Malamang hindi ginagawa yun ng COMELEC. That is why it is very irresponsible para sa COMELEC na sabihin na just because mayroong random testing or random audit ng mga returns ay totally wala nang nangyaring dayaan. My only concern is, COMELEC, itong suggestion ko na ito is walang mawawala sa'yo. Walang mawawala sa botante. Ang aim natin ito is yung i-minimize yung napaka-obvious na risk. Bakit ayaw mong gawin? Yun lang ang question. I appreciate yung random testing and other tests. Gawin natin lahat yan. Pero itong pinaka-obvious na ito at given na given, bakit ayaw nyong gawin? Okay, so, but paano ka sigurado na talagang nakakonect sa internet? Because I think, as like I've said earlier, COMELEC already stated that they will disconnect it, right? Like, hindi naman nakakonect sa internet. And in fact, for areas that are far-flung, I don't think they have the capacity. Will they have the capacity to have it connected to the internet the whole time? They will have Starlink, Attorney Karen. If you read that Annex B and the other rules of the COMELEC, actually napaka-high-tech ng COMELEC ngayon. In areas na walang internet connections, meron kasi silang, may Starlink mayroon kasi silang ngayon, Starlink satellite ang magpro-provide ng signal, connected siya sa internet. And ang hope ko lang, Chairman George Garcia, kapag yun ang sagot at yun ang totoo, no problem, tatahimik ako, itatapon ko yung susi sa aking labi. Hindi na ako magsasalita. Pero Chairman George, baka lip service lang yan. Yung mga tanong ko sa mga COMELEC officials before, sabi nila connected sa internet, sir. Alright, pwede bang Chairman George Garcia, wag mong i-connect sa internet sa pamamagitan ng pag-amend lang sa ating rules? Isa lang po ang gusto kong idagdag mo na sentence doon, Chairman George Garcia. Ilagay mo lang doon, do not connect the automated counting machines sa internet on the day of the elections. Does that address your concern, though? Yes. Like, what if at the time that they are transmitting the results, then the hackers can amend or alter the total count? Alright, if you only connect the automated counting machines at the time na magsasend sila ng data from the machine and to the server ng COMELEC, yung election returns, Attorney Karen, sabi ko sa'yo, Na-print true score, na. na-print na yun. Okay. Eh, try mo kayong baguhin yun, hacker, kung hindi tayo magkakagulo sa Pilipinas. Okay. And nung nagkaroon ka ng vlog noong January 25, right after this demo, did you expect na may potentially magka-legal case ka? Kasama lahat yan sa konsiderasyon natin, Attorney Karen. Simula nung umpisa pa na tumatakbo ako bilang congressman at ngayon vice mayor ng bayan ng Reyna Mercedes, Isabela, kalaban natin ang lahat ng pinakamakakapangyarihan sa ating gobyerno. Isinasawalat natin ang lahat ng kanilang kakorupsyonan at kadayaan. Yun lamang ang gusto kong gawin. Kung may mababangga ako, gusto nila akong patayin, malamang. Pero tignan na lang natin kung anong mangyayari sa buhay natin, Attorney Karen. Pero sa tingin ko, mahalaga na ang bawat mamamayan ng Pilipinas ay makapagsalita at may freedom of speech at hindi patahimikin. Eh, kanina na-mention mo na ngayon na kahit na patayin ka pa, did you ever receive any death threats or threats
because of the videos that you posted? Attorney Karen, ang taong gustong pumatay sa'yo, hindi kanya bibigyan ng death threat. Biglang mamamatay ka na lang. Okay. Pero marami akong So, meron naririnig ka na ng natanggap mga na second threats? hand. Okay. Na mga second hand, hindi direktang sinasabi sa akin, pero sinasabi nila, Harold, kumuha ka dapat ng security detail, ikaw yung number 1 na target dito sa Isabela, at maybe this time sa Philippines na, I don't know. So, syempre, kinakonsideran natin lahat yan, pero isipin mo, Attorney Karen, ito na lang yung oportunidad natin na itama ang eleksyon natin. Maging malinaw tayo doon sa proseso dahil kung hindi, demokrasya ng taong bayan ang nakasalang. Imagine mo, Attorney Karen, lahat tayo bumoboto, mamayang Pilipino. Pinipili natin yung leaders natin. Paano kapag iilang tao lang ang kumokontrol kung sino ang mga nakaupo sa bansang Pilipinas? Totoong demokrasya ba yun? Yeah. And of course, dahil nga ang platform mo ay social media, maraming netizens that will react. Yes. What is your response to netizens who doubt your credibility? Actually, Attorney Karen, wala pa akong nabasa who doubted. Actually, Attorney, ganun ba? I Okay, read that's one, good. I read one Yeah. or two, pero overwhelmingly, 99.99% ay sumusuporta sa akin. At para sa kanila, nagpapasalamat po ako sa inyong suporta at gusto ko pong sabihin sa inyo na kayo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay lumalaban pa rin ako at kayo ang nagbibigay ng lakas.